pagsagana tayo, anong tendency ng tao? Kalimutan yung nagbigay ng kasaganaan. Pero alam nyo, itong kalakihan nitong Deuteronomy ay isang extended call to remember. Ito yung truth, no? Ito yung katotohanan. Alam ng Diyos ang isang bagay tungkol sa tao na hindi natin tinatanggap. Ano yun? Abundance is more dangerous than adversity. Mas mapanganib ang kasaganaan kesa sa kahirapan. Kasi pag sagana tayo, anong tendency ng tao? Kalimutan yung nagbigay ng kasaganaan. Kaya sa panahon ng prosperidad at paglago, masigit nating nakakalimutan ng grasya ng Diyos. Sabi ni Moses, you shall remember the whole way. Okay? That the Lord your God has led you for these 40 years in the wilderness. Ano daw ang purpose? That He might humble you. Para kayo'y maging mapagkumbaba. Hindi detour ang ilang o ang wilderness. Ito'y sadyang plano ng Diyos. Pinagtitibay sa kanila ng Diyos ang isang bagay na hindi nila makakamit kung sila ay komportable na sa buhay. Ang malalim na katotohanan sila ay tunay na aasa lamang sa Diyos. Doon sa 40 years na yan, nirecognize na ba natin na dependent tayo sa Diyos? Verse 3, it says, and He humbled you and let you hunger and fed you with manna. So pakikita natin dito na pati yung suffering ay ordained ng Diyos so that He can provide for us. Diba? Hinayaan ng Diyos na magutom sila para umasa sila sa Diyos at ipinakita nga ng Diyos na kaya niyang pakainin sila. Pero ang point niya dun is that He might make you know that man does not live by bread alone. And the same verse, the same principle Jesus spoke doon sa New Testament. Man does not live on bread alone. Kaya nga mga kapatid, may isang kapansing-pansing katotohanan sa verses na binanggit natin. Pinakain sila ng Diyos ng mana at sabi doon, hindi nila alam yun. Hindi nila kilala at hindi pa nila nakikita sa buong buhay nila. At pinanatili ng Diyos ang lahat ng kanilang kasuotan sa loob ng 40 taon. I can only imagine, hindi ba nag-fade? Hindi ba nagnisnis yung mga damit na ito? At kahit yung kanilang paa, sabi doon, hindi namaga sa kalalakad. Baka siguro yung tuhod, bumigay. Kasi matatanda na itong mga tao rin dito. So, ma-preserve sila hanggang maihatid sila sa promised land. Ginawa niya ito upang masiksik sa kanilang kaisipan na ang buhay ng tao ay nakasalalay lamang sa salita ng Diyos, sa Kanyang pangako at sa Kanyang presensya.